So hello guys, this is Marish again. Ayan. So gusto ko lang i-share to. So if ever man na ang dami mong pinagdaraanan, stress ka masyado, anxiety level is pabalik-balik with all the difficulty of breathing na and etc. Depression is isa sa mga pinaka mahirap mong pinaglalabanan sa ngayon, or ang dami mong challenges, or ang daming mga pagsubok na parang hindi ka umaahon, or something like you are drowning with it and with all the emotions that you have. um, kung ikaw to siguro, at saka nakita mo tong video ko, it means kailangan mo ng mag-dig deeper sa sarili mo. So, maybe it's opening you to know yourself better, or to know your life more better. Ano dapat yung energy mo? Or ano yung mga energy or dominant energy mo. Ayan. So, yan na muna yung sasabihin ko. Maybe it's time that you research about astrology and create your own birth chart. Paano? Magpunta ka sa YouTube, magpunta ka sa TikTok, sa Google, basta ayun na. I-type mo, i-search mo, ano yung astrology, what is birth chart, ayun. Then create your own birth chart, at never, or wag mo itong i-share sa ibang tao. Okay? Never share it to anyone, kasi kung ayan ay taong maalam din at nasa siya, kasi depende yan magdedepende talaga. May tao kasi mapagsamantala at pwede kang gamitin and whatsoever, at may taong hindi maganda yung mga intentions, kaya always choose those people who have good intentions and fair sila. Yung palaging sinasabi na malinis dapat yung konsensya mo, at nakikita mismo sa kanila. Kasi kung yun lang yung sinasabi nila at di naman sila ganun, so what's the point? Before na mag-approach ka para magpa-read, you need to kilalanin mo muna yung taong yun. Kilalanin mo muna, or mag-research ka muna, makiramdam ka na muna bago ka magpa-read sa mga taong to. Kasi yung mga taong yan, posible na pag nalaman nila yung chart mo ay may gawin sa'yo. Ayan. So, wag kang matakot guys. Wag kang matakot, kasi pwede mo namang simulan. So, sa lahat ng mga gustong magpa-birth chart reading, ang tangi ko lang talagang ma-advise sa inyo is kailangan nyo talagang matutunan yung sarili nyong birth chart. Kailangan yung mag-aral. Kailangan hindi kayo nakadepend lang sa kung sino lang yung nagre-read sa inyo, or kung sino lang yung pwedeng mag-read sa inyo. Kasi pag nag-read yung taong yan, or yung astrologer na yan, is hindi naman lahat mariread. So iba talaga kung ikaw yung nagbabasa sa sarili mong chart, iba talaga kung ikaw yung nag-aaral. At saka ipopromote ko talaga yan, kasi it really helps me a lot during my depression times. So 3 years po yun. 3 years kasi ayan, I undergone my Saturn return. At the same time, ayan, assessing with all the 27 years of existing in this earth. Ayan, kaya kung ikaw ay nakita mo to na mas bata ka pa, na nalaman ko, which is I learned astrology in 28 years old. So, swerte ka. Kasi alam mo,
pag nalaman mo, ni-research mo, binasa mo, pinag-aralan mo yung sarili mong chart, it will really balance how you think and how you, ayun, kung saan ka paparoon or ano yung talaga yung purpose mo, kung bakit ganun yung energy mo, kung bakit ganun ka. Maiintindihan mo yung sarili mo sa puntong hindi kayang i-explain ng ibang tao. Mas maiintindihan mo at ayan, matututunan mong i-manipulate yung energy mo at i-balance ito na maging tama at maging ayan, malinis yung konsensya. Kasi kailangan dapat ganun ka. Kailangan fair ka. Kasi pag si Saturn or andyan ka na sa point na nagsa-Saturn return ka or patungo ka pa doon, in time, pag time na ni Saturn or something like, mapipelt mo to kasi may Saturn retrograde. Pero hindi pa yan yung pinaka-point. Hindi pa yan yung pinaka-maturity kasi Saturn is the father of karma and the father of time. So, and lessons and teaching and all. So, kung gusto mo talagang malaman yan, mag-Google ka, mag-YouTube ka, mag-TikTok ka, hanapin mo yung astrology reading, birth chart reading, natal reading, ganon. So, kailangan mong matutunan yan. Wag kang yung basta na lang nagta-trust sa mga astrologer or something like sino pa. Kasi, mahirap siya i-explain, pero it's all about energy. So, hindi mo kasi alam kung yung astrologer na yun or yung reader na yun is in good vibration siya or basta ganun. Or maganda yung intentions niya. So, for you to be safe, mas maganda kung ikaw ang mag-aaral sa sarili mong birth chart. Kailangan maintindihan mo to. So, it's not easy. It's a process. Kailangan mo lang talagang magtiyaga. So, when time is nagsa-Saturn return ka ngayon or approaching ka sa Saturn return, ito lang yung tangi kong masasabi at ma-advise. Hold on and turn back to God. Kung ikaw yung taong hindi mapagdasal at ikaw yung taong enjoy life lang, ini-embrace lang lahat ng nandito sa mundo, sinasamahan lahat ng tao, well, when you learn astrology and when you learn your birth chart and when you learn energy and universe and etc. spirituality, you embrace it, dyan mo makikita ngayon na ang laki pala ng diferensya pag ikaw ay marunong mag-set ng boundaries sa mga taong deserve mo at hindi mo deserve. Hindi ko masasabi sa'yo na or hindi naman lahat, 'di ba? Or hindi naman natin masasabi kung deserve or hindi deserve tong taong to. Pero you will really feel it. You will really see the difference of having the knowledge of astrology and spirituality than hindi, 'di ba? So, nung nalaman ko to at binasa ko, pinag-aralan ko, hindi ko masasabi na month lang or days lang. Hindi kasi madali ang pag-aaral nito. Sa una, pag binabasa mo, hindi mo siya maiintindihan. Pero pag binasa mo ulit, nang binasa mo ulit, at binasa mo ulit at inaral mo yung mga meaning ng mga planets at placements at aspects nito, maiintindihan mo pa unti-unti yung sarili mo at bakit mo to pinagdaraanan. So ngayon ay meron ka ng advanced knowledge about how to deal with it. So ang kailangan lang talaga is bumalik ka sa Diyos at makipag-usap ka lagi. Kailangan maging grateful ka lang lagi at i-enjoy yung buhay na nandito. Para in time, pag dumating na yung oras na, ayan, kailangan mo nang iwanan yung buhay na nandito at yung katawan